senior citizens na ang ama ko. Pero malakas pa rin ang charisma. Hello Ate Ann, nais ko lang i-share sa'yo ang kwento ko na nakita ko at never ko pa na-experience. Tawagin niyo na lang po akong Larry, 23 years old, apat kaming magkakapatid at ako ang bunso. May kanya-kanya ng pamilya ang tatlo kong kapatid at ako na lang ang nasa poder ng mga magulang ko. Simula nang may kanya-kanya ng pamilya, ang mga kapatid ko, madalang na rin silang umuuwi ng bahay. Dahil nasa malayo naninirahan, ang mga kapatid ko malayo sa lugar namin. Namimiss ko na ang mga panahon na laging magkasama. Nag-uunahan kumuha ng pagkain sa hapagkainan at nagkukulitan. Nakakamiss talaga noon, iba na ngayon na may mga sarili na silang pamilya. Minsan na pa na lang magbo-bonding, pero hindi pa kompleto. Isang araw habang pauwi na ako ng bahay, nakita kong masaya ang mama at papa, nagkukulitan sa loob ng bahay. Habang nonood ng television, lumapit ako sa kanila galing sa eskwela at nagmano po. Sabi ko sa kanila, ang saya-saya niyo ah. Sinagot ako ni mama, ang papa mo sobrang kulit. Sabi ko, bakit ang kulit niyo po daw, papa? Saad naman ni Papa na mimiss ko lang ang araw na naglalambingan kami at nagkikilitian kami noon ng mama mo. Bigla na lang akong napatawa, sabi ko kay Papa, si Papa kung kailan naging senior citizen, saka pa sobrang lambing. Sagot ni Mama, oo nga, hindi na bagay, mga matatanda na tayo. Pagkalipas ng ilang araw, nilalambing na naman ni Papa si Mama. Hindi ko na lang kinontra, pinapanood ko na lang silang dalawa. Ang sarap sa piling makita ang mga magulang mo na naglalambingan at masaya, hindi nag-aaway. Pero ang hindi ko alam, may balak pala ang papa ko kay mama. Hindi ko alam kung kiligin ako o mangdidiri kung kailan pa naging senior citizen. Tsaka ko silang nahuling Isang gabi, alas 9 na ng gabi, may tumawag sa akin, yun pala ang kapatid kong panganay. Kinukumusta sila mama at papa at hinahanap niya. Sabi ko, tulog na sila sa kwarto nila, bakit gabi ka na tumawag? Sabi naman ng kapatid ko, baka hindi pa natutulog. May sasabihin lang ako sa kanila, ngayon lang kasi ako nakauwi. Galing trabaho, hindi ko dala ang telepono ko kanina. Kaya tumayo ako at papunta sa kwarto ng mga magulang ko. Sinilip ko muna bago ko ibigay ang telepono. Pagsilip ko sa siwang ng pintuan nila, nakita ko si Papa at Mama may ginagawang milagro sa kwarto nila. Habang si Mama ay hinahayaan niya na lang, si Papa magagawan niya. Nagulat ako sa nakita ko. Akala ko hindi na ginagawa ng may edad ang mga bagay na yun. Nahihiya ako sa nakita ko at tumayo po talaga balahibo ko. Biglang napasigaw naman ang kapatid ko nasa telepono kung bakit ang tagal kong naibigay. Dali-dali akong lumayo sa kwarto ng mga magulang at sinabi ko na lang na natutulog na sila. Bukas muna sila kausapin. At pinatay ko na agad ang telepono. Naghalong inis at inggit ang nadarama ko, Ate Ann. Siguro dahil sa wala na akong jowa at hindi ko pa na-experience ang ginagawa nila. Mapapasana all ka na lang sa kanila. Sa tuwing naiisip ko iyon, tumatayo talaga ang balahibo ko. Sa edad na 62, may karisma pa pala ang papa ko. Akala ko kapag ang mga babae ay nasa edad na 55, hindi na mahilig sa ganong bagay. Puwera lang sa mga lalaki siguro ay kahit umabot pa ng 100 years old, tumatayo pa rin talaga May mga magulang rin ba kayong nakikita nyo na nagjugjugan at nag-feeling bata pa? Comment nyo sa baba, babasahin ko. Hanggang dito na lang ang kwento ko. At salamat sa mga nakikinig at nagbabasa ng maikling kwento na naisulat ko tungkol sa mga magulang ko. Your sender, Larry.